Going to continue to preach the same passage but in different subject. Our subject is this morning is the widow woman, no? And first thing first and follow the final authority. And tonight we are going to study the life of Elijah, and he experienced drought in his life. The brook dried up. Amen. Yan po ang naranasan, no, ni Elijah sa panahong ito. Ay nandoon ang kanyang inaasahan. Yung batis na kanyang inaasahan ay naubusan. Amen. Ngayon mga kapatid, no? And he experienced dried up. No? Discouraged, no? Kaya makita natin kapatid, no? Yan ang mensahe natin. When you experience spiritually drought today, you are in spiritually decline. Bumagsak ka sa iyong buhay spiritual, no? And you experience you are broke today, no? Marami kang mga problema, ay basag ang puso mo spiritually, punong-puno ka ng mga discouragement, depression, panghihina, no? Ay makita natin, ito po ang naranasan ni Elijah, kapatid. Biruin mo, the brook dried up. Siyempre, mag-iisip siya, na-discourage siya. Kasi hindi siya mabubuhay. Diyan lang siya nabubuhay. Kumbaga, yung brook na ito ay last na na pagkukunan ng kanyang pangailangan. Wala na. Nandoon, mga kapatid, no? Nakaranas si Elijah ng discouragement. There had been no rain in the land. Kaya dito si Elijah is a man of God. He is a man like you and me. No. He was subject to discouragement because of the brook dried up, and he experienced spiritually decline. Ito ang dahilan ng kanyang panghihina at pagbagsak sa kanyang spiritual. Ay, kahit mga man of God, amen, ay nadi-discourage din, nangihina rin. Amen. Parang naubusan ka ng lakas. Na-experience ko yan kagabi. Kahapon, sobrang pagod. Dire-diretso, at inabot pa kami ng 12 o'clock. May ginagawa pa. 12 o'clock. Oo. At nasobrahan ako ng pagod. At feeling ko ay umiikot na ang mga paligid. Oo. And sabi ko, pag-pray nyo ako, parang hindi na ako abuti ng umaga. Yan po ang naranasan ko. Amen. Mabigat ang pakiramdam ko. Oo. Nandoon yung aking panghihina at hindi ako makaisip. At sabi ko, Panginoon, magpipris ako bukas tapos hindi ako makaisip. Napagod ang aking kaisipan. At buong katawan ay pagod at dumarating ang panghihina physically. Oo. And I believe ito rin ang naranasan ni Elijah, the man of God. Nakaranas din siya ng panghihina physical, panghihina spiritual. Dumating sa kanyang buhay na siya ay spiritually decline, siya ay bumagsak ang kanyang buhay. Kristiyano, pagdating sa spiritual, maging sa physical, nandoon bumagsak. Dumarating yan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Dumating ang mga panghihina sa ating buhay. Maging spiritual, maging physical, nangihina po tayo na parang naubusan tayo ng lakas. Nakita ko rin yan kay Sister Rose nung
Kailan ba yan, Sister Rose? Nung Webes, no? Hindi na siya parang hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. Parang nawala ng lakas. So dito po, si Elijah, yung kanyang inaasahan, the source of life, the source of strength, the source of everything, natuyot na at nawala na. Imagine ang kalagayan ni Elijah at nag-iisip siya, saan kaya ako ulit kukuha ng aking mga pangailangan? Saan kaya ako iinom? Saan ako lalapit? Saan ako pupunta? Because the brook that I am hoping for ay dried up na. Amen? Mga ganun, may mga trabaho ka, yan ang inaasahan mo, pangbayad sa monthly bills mo, monthly rentals mo, tapos bigla kang nawalan ng trabaho, at yan ang inaasahan mo, at wala ka nang tatanggapin. Aba, ano ang experience mo dyan? Hindi ka makangiti. Oo. Kung makangiti ka man, pipilitin mo lang ngumiti. Ang totoo, sa loob, umiiyak ka, pero sa labas, nung umingiti ka, pero ang loob, lumuluha. Amen. Yan po ang naranasan ng mga parents, ng mga magulang. Kung nakaranas kayo ng may mga pamilya, marami nakakaranas ng ganyan. Amen. Yung mga anak naglalaro, natutuwa, pero ang mga si nanay, si tatay, lumuluha na. Hindi niya alam kung saan kukuha ng kanilang pangangailangan. Natuyuan na. Natuyot na ang lahat. Ito ang nangyari kay Elijah. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng mga resources pa. And Elijah is a man like you and me, na pwede ma-discourage, pwede ma-depress, pwede ring bumagsak. Amen. Ganon tayo, kapatid. Pwede tayo manghina, pwede tayo mahulog sa kasalanan. Amen. Tanda natin, everybody is subject to discouragement or disappointment, anxiety. Amen. Pwede tayong bumagsak. Kaya walang pwedeng magmalaki. Ako ay spiritual. Ako ay malakas. Hindi pwede ako babagsak. Hindi pwedeng ganyan, kapatid. Malakas ka ngayon, mamaya, o bukas, manghina ka. Kahapon, sobrang lakas mula umaga, dire-diretso ang trabaho. Paggabi, dumating ang panghina. Kapatid, dumarating sa atin ang panghina, discouragement. Pwede tayong mamagsak, pwede tayong mahulog sa kasalanan. Ang sabi ng 1 Corinthians 10 verse 13. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13? We are subject to temptation. No, 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. Natural sa tao na dumarating ang temptation, ang kasalanan, ang mga pagsubok. Pero salamat sa Panginoon, God is faithful. Kahit hindi tayo matapat, dumarating sa buhay natin na tayo ay hindi matapat sa Diyos. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Hindi papayag ang Diyos na payagan niya ang malaking problema at pagsubok na hindi mo kayang dalhin. Kung hindi mo kayang dalhin, nariyan ang Diyos matapat, handa kang tulungan ng Panginoon. Sabi ng Hebrews 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. Kapatid, kaya hindi ka iiwan. Hindi siya papayag, kapatid, na bibigyan ka ng problema na hindi mo kaya. At walang problema na hindi mo matakasan. Amen?
Hindi mo malampasan, sabi ng Biblia. No? God will make a way for you to escape. Malampasan mo yan, kapatid. Kahit anong problema, makayanan mo yan. Gagawa ang Diyos ng paraan na malampasan mo kahit anong bigat ng iyong problema. You are spiritually declined, financially declined, physically declined, kapatid. You experience worries, anxieties, disappointment, kapatid, sa buhay natin. You feel depressed in your life. Nariyan ang Diyos. God is faithful. When you are spiritually declined, you experience spiritually drought in your life. You experience dryness in your spiritual life. Amen. Di ba, pag ikaw nag-experience ng dryness in your life, wala ka nang ganang makinig ng salita ng Diyos, hindi ka na makasigaw ng amen, hindi ka na makaawit ng malakas, kapatid. Dahil sa sobrang bigat ng iyong mga pagsubok at problema na nararanasan. And all of us are subject of that temptation, trials, troubles in life. Oo. Kaya mga kapatid, no? Kaya ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12 and 13. No? Yan sabi sa verse 13. No, we are subject. Oo. Ay sa ano pa yan? Sa verse 12 pala. Verse 12. Yan sa verse 12. Kaya walang magsasabi, no, na kaya ko yan, hindi mangyari sa akin yan. Pag yan ang iniisip natin, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Yan po. Nag-iisip ka, kaya ko tumayo sa panahon ng pagsubok. Pero tanda natin, take heed lest he fall. Tanda natin, darating na ikaw ay babagsak din. Amen. Kaya ang pagsubok, no, pwede mangyari sa ating lahat. Leader ka man, pastor ka man, nasa ministry ka man, oh, pwede kang bumagsak. Pwede kang mahulog sa kasalanan. Pwede kang manghihina, kapatid. Ito ang tandaan natin, kapatid. No? May mga problema. No, may mga problema, pero walang problema na hindi kaya natin malampasan sa tulong ng Diyos, kapatid. Because our God is faithful, even you are unfaithful. No? Ang Diyos gagawa ng paraan kung paano mo malampasan ang problema. Nariyan ang Diyos. Handa kang tulungan, alalayan sa panahon na ikaw nangihina, discouraged. Nariyan ang Diyos. God will make a way to escape that you are able to bear it. Makayanan mo yan, kapatid. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman mo ngayon, ano ang pagsubok na sa iyo ngayon. Pero tandaan natin, mayroon tayong Diyos na handa umalalay sa atin. Hindi ka pabayaan, kapatid. Kahit ikaw man ay nahulog sa kasalanan, tulungan ka ng Diyos makabangon muli at ma-revive muli. Hindi siya papayag, kapatid. Anumang bigat ng problema, kaya kanyang tulungan, kapatid. Mga hindi mo kaya, nariyan ang Diyos natin. Handang tumulong sa atin. Tutulungan ka ng Diyos, kapatid. Paano mo yan malampasan? Paano mo yan matagumpayan, kapatid? Na ikaw ay nakaranas ngayon ng panghihina, pagbagsak sa iyo spiritually, discouraged ka, ibabangon ka ng Diyos. Katulad yan, kapatid. Katulad yan. Ang buhay natin ay katulad ng mga baby. Ang mga baby, babagsak, lakad, tayo. Ganon ang mga baby. Iiyak, tayo.
bagsak, ganon ang buhay natin, Kristiyano. Amen? Si Elijah man nakaranas ng discouragement, drought spiritually decline, kapatid. He experienced na siya ay bumagsak spiritual sa panahon panahon ng dried up. The brook was dried up. Amen? Kaya makita natin, saan man aspeto, bumagsak ka ngayon. When you are spiritually down today, spiritually dried up today, because of trials, because of temptation, because of sin, you fall into sin, kapatid. Something trouble in your mind because of temptation and sin to let you down spiritually. Ano man yan, what you are going to do sa panahon na ito. Naka-experience ka ng spiritually declined, financially declined, physically bumagsak ka, nanghina ka, may karamdaman ka, mentally decline, nag-iisip ka, you are full of anxieties, kapatid, and full of worries in your mind, something troubled in your mind, no? Nabalutan ka ng takot, hindi mo alam kung ano ang gagawin, at nanghihina ka, kapatid, at marami kang mga pangamba sa buhay, marami kang mga takot sa buhay. You experience dried up spiritually. Ano ang gagawin natin when you are spiritually declined? Like Elijah. Amen. Number one, faith must be overcome your fear. Amen. Mayroon kang fear sa buhay. Mayroon kang anxiety sa buhay. Mayroon kang discouragement sa buhay. Mayroon kang trial sa buhay. Mayroon kang temptation ngayon naranasan. Bumagsak ka spiritually. What you need is faith. Must be overcome all your fear and worries and anxiety. Pananampalataya lang, kapatid. Dapat dagdagan mo pa ang iyong pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is Alpha and Omega. He is omnipotent, omnipresent, omniscient God, the immutable God. He never changed today and forever. Yan ang Diyos natin. Doon ka mananampalataya sa panahon na ikaw ay bumagsak. You are spiritually declined. Physically declined. Financially ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng iyong pangailangan, kapatid. Ang sagot dyan, faith overcome all your fears, worries, and anxieties in your mind. Amen. Faith lang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Dagdagan mo pa, increase your faith, kapatid. Kung sa ngayon nabalutan ka ng mga problema, faith lang ang kailangan. Anong sabi ng Matthew 17:20? Matthew 17:20. Have faith as a grain mustard seed. Kung mayroon kang kasing liit, Jesus said to them, because of your unbelief, alisin natin ang mga unbelief sa buhay natin, ang mga doubt sa isipan natin. Ang sabi ng Biblia, for verily I say unto you, if you have faith as grain mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence yonder place, and shall it remove, and nothing shall be impossible unto you. Amen. Yan po yung mga agam-agam natin na parang wala ng kalutasan, wala ng lunas, hindi na malutasan, wala ng solusyon. For with God,
Nothing shall be impossible by faith. Nothing shall be impossible. Matthew 17:20. Amen? Yung pananampalataya mo, kasing liit lang ng green mustard seed. Liit lang. Ay lalo na kung mas malaki pa dyan ang iyong pananampalataya. Alam mo naman, ang liit ng mustard seed, parang seed lang yan ng seed ng talong na ang sobrang liit. Pero sabi ng Panginoon, yan lang ang inaasahan ng Diyos. Kahit ganun lang kaliit ang iyong pananampalataya, ay kaya niyang, sabi rito, sabihin mo sa bundok, lumipat ka, umalis ka, doon ka, lilipat. Dahil sa iyong pananampalataya, nothing shall be impossible unto you. Amen? Sa inyong pananampalataya, kaya mong sabihin sa bundok, doon ka, lumipat ka doon sa kabila, at mangyayari, sabi ng Biblia, no? Remove hence yonder place. Mangyayari ang iyong kahilingan dahil sa kasing liit lang ng iyong pananampalataya as mustard seed. Amen? So faith overcometh your fear. Amen? Anumang mountain, gaano man kataas, kalaki ang iyong problema, umaapaw yan kasing mas mataas pa sa iyo ang iyong problema. Whatever mountain you experience today, your faith as little as mustard seed. Amen. Kaya yan, kapatid. Makayanan mo yan ang mga pagsubok na kapatid. Makakaya mo yan malampasan, kapatid, dahilan lang sa iyong pananampalataya sa Panginoon. You are spiritually declined today. Bagsak ka spiritual. Dried up ka financial. Emotionally decline ka. Punong-puno ka ng pag-alala, pag-iisip. Emotionally, kasing liit lang ng butil ng pananampalataya. Ang kailangan mo dyan, butil lang ng mustasa. Ang kailangan dyan, faith remove all your fears, all your worries, all your anxieties, all your trouble in your mind. Something bothered in your mind. You feel disturbed today. Hindi ka makatulog sa kakaisip. Something trouble in your mind, kapatid. Halos parang tinutorture ang iyong kaisipan dahil sa mga problema na iyong naranasan sa ngayon. Have faith in God. It overcome all your fears and anxieties in your life. Naranasan niyan ni Elijah, kapatid. Nagkaroon siya ng anxieties sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kanyang pangailangan. But ang ginawa ni Elijah, have faith in God. It overcomes all his fears. Here's what we need. Increase your faith to overcome these trials and temptation. No? You have trouble in life. Dagdagan mo pa ang pananampalataya mo, kapatid. Kaya nga mahalaga ang simbahan, mahalaga ang pagkikinig ng salita ng Diyos in Romans 10:17. Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Ito lang po ang nagpapalakas sa ating pagpatibay ng ating pananampalataya kung mayroon tayong laging narinig na salita ng Diyos. Kaya huwag nating pabayaan ang pagkikinig at pagtitipon, kapatid. Listen carefully to the Word of God. It increase our faith in God. Amen. Kaya mga kapatid, what you need is faith. Pananampalataya na nagligtas sa atin. Yan din ang pananampalataya na tutulong sa atin sa gitna ng naranasan nating mabigat na problema. Amen. Keep on, keeping on. Have faith in God. Yan lang po para ma-overcome natin, malampasan natin ang ating mga problema. Lahat yan nakaranas ng problema. Pero praise God,
Marami tayong mga pagsubok na dumarating, problema na dumarating, pero you are still alive today. You are still smiling today. You are still in the church today. Why? Because of your faith. Sustain your Christian life. Amen. So, makita natin, may mga troubles. Hindi mawala ang troubles. Ang sabi ng Job 14 verse 1. Tingnan si Job 14 verse 1. Kasi minsan, ay kung saan pa na ako'y nagisimba na marami akong problema. Kung saan pa ako'y faithful na may nagbibigay ko sa gawain ng Panginoon at saka naman dumarating ang mga trouble sa buhay natin, kapatid. Natural yan sa tao na may problema. Habang buhay ka, may problema. Sinilang tayo sa mundong ito. Punong-puno ng problema. Sabi ni Job, kung mayroon mang pagsubok na pag-usapan, si Job ang number 1 sa napakaraming pagsubok. Hindi natin kakayanin ang mga pagsubok ni Job, pero siya ang nagsabi sa Job 14 verse 1, man that is born of a woman and is of few days and full of trouble. Yan ang buhay nating kapatid. Punong-puno tayo ng mga trouble. Dapat tayo ay troubleshooter. We need God to shoot all our troubles in life. We need help from God because few days and full of troubles. Pinanganak tayo na punong-puno ng problema. Amen. Christian life is not a bed of roses. It's always beautiful. Roses are always surrounded by thorns in life. Marami tayong naranasan na tinik, kapatid. Pero mas maraming tinik, gumaganda ang bulaklak na rosas. Ang nagpapaganda sa rosas, kapatid, ay ang mga nakapalibot na tinik. Yan din ang nagpapaganda ng ating buhay Kristiyano. Dahil sa maraming pagsubok, lalo kang kumikinang, lalo kang maging matapat sa Panginoon. Lalo kang tumitibay, lumalakas sa iyong pananampalataya. Because faith must be overcome of all our fears, mga kapatid. Amen? Yan po. Ang sabi ni John Maxwell, a ship is safe in harbor, but that is not what ship are built for. Amen. Sabi ni John Maxwell, ang barko ay hindi dinisenyo para doon lamang sa pier. Kasi sa pier ay very safe. Ang barko ay dinisign yan para doon yan sa dagat at kanyang tatawirin ang bagyo. Hangin, malakas na hangin. Marami siyang maranasan na pagsubok bago siya makarating sa kanyang destination. Ganon din ang buhay nating Kristiyano. Hindi tayo dinisign ng Diyos na gaganda ang buhay natin, kapatid. Kasama sa buhay ang mga pagsubok, kapatid. Yan ang disenyo ng Diyos para lalo tayong tumibay para hanggang makarating doon sa ating destination. Ang kailangan natin, pananampalataya. Amen. So, number 2 na. Amen. Kaya huwag ka nang magtaka, ang dami kong problema, dami kong pangsubok. Be faithful unto God. Have faith in God. Increase your faith. Amen. Number 2. Number 2 point, kapatid. Amen. Alam mo si Elijah, na marami siyang mga failure na naranasan. Maraming success, maraming failure. Nakaranas siya ng ups and downs sa kanyang buhay. Ganon tayong Kristiyano. We experience ups and downs. Sometimes you are ups, sometimes you are down. Ganon ang buhay natin, kapatid. Parang isang kapatid, kamusta ang buhay mo, kapatid? Kamusta ang trabaho mo, kapatid? Anong sabi niya? Minsan sa taas, minsan sa baba. Kasi ang buhay niya, operator siya ng elevator. Amen?
Kaya minsan sa ground floor siya, minsan sa fourth floor. Nakita nyo na yan, pag ang mga operator, tatanong, sir, saan po kayo? Sabi ko, second floor. Saan po kayo, sir? Ground floor. Kaya ang buhay ng isang operator, minsan sa baba, minsan sa taas, minsan sa gitna. Yan ang buhay nating Kristiyano. Ups and down, but continue to keep on. Sometimes we experience failure. So number 2 na tayo. Failures is stepping stone to success, not stumbling block. Amen. Failure is stepping stone, not stumbling block. Ang failure ay hagdan patungo sa tagumpay, hindi hadlang sa tagumpay. Count failures as blessing, steps to success. Yan po. Huwag mong isipin failure, magkikwit ka. Wala na ito, pag-asa. Yan ay number 1 step, number 2 step, going to success. Failure, number 2 points, must be used as stepping stone, not a stumbling block. Amen. Nagbigay ako ng ano, baka hindi ako nagbigay ng ano, no? Nang wala, buti naman nakuha nyo. Amen. No. Failure, dandahan ko lang, kasi maraming nag-note sa live stream. Failure must be used as stepping stone, not stumbling block. Ang failure ay paraan ng Diyos para ikaw maging tagumpay. Ang failure ay hindi adlang para hindi ka magpatuloy. Amen. Failure is not a sign to quit. It is a sign to continue going to success. Hindi yan hadlang, kapatid. Not stumbling block. Don't let failure stumble your life. No. Ibig sabihin, failure ka, bumagsak ka, natisod ka, na-open ka, na-discourage ka, just continue. That is stepping stone to your success. You are going to success. Huwag maging hadlang yan, ang failure. Amen. Ang sabi ni Henry Ford, si Henry Ford, yan po ang inventor ng sasakyan na Ford. Nakakita kayo ng Ford ngayon? Mamahal na kotse yan. Nabilang sa luxury American car. Ang inventor niyan ay si Ford. Henry Ford. Ang kanyang quotation, failure is the opportunity to begin again more intelligently, more knowledge. Sabi ni Brother Joseph, ang failure ay dadagdag pa sa iyo ng maraming kaalaman. Tuturuan ka ng kaalaman because of your failure. Ito pala ang idadagdag ko. Ito pala ang kulang nito. Kaya bumagsak. Amen? Must be a stepping stone to success, not stumbling block. Opportunity to begin more intelligently. Amen? Bago na invento ang Ford na sasakyan, maraming failure ang nangyayari sa inventor, kapatid. Maraming discouragement. Halos ayaw niya na, gusto niya na mag-quit, pero binilang niya ang failure na stepping stone to success, not stumbling block para titigil. Ay kung tumigil siya ngayon, walang business, walang tenda na sasakyan na Ford. Amen. So, maraming failure na naranasan. We have so many failures in life, but make failure as an opportunity going to success in your life. Marami kang failure, praise God. Amen. It will teach you more intelligently. It teach you to be wise more. Ano mang failure na ating pinagdaanan ngayon, kapatid,
Yan ang magpapa-improve sa atin. Yan ang magde-develop sa atin. Yan ang magbi-build up sa atin, kapatid. Our knowledge spiritually. Ano man yan, kapatid. Lalo kang maging matuto, maging matalino at matuto ka, kapatid. Sa mga failure, you learn in your failures. Learn in your mistakes. Natural lang sa atin na tayo nagkakamali kasi mayroon tayong ginagawa. Pag wala kang ginagawa, walang mistake. No work, no mistake. More work, more mistake. Kaya wala na lang, wag na lang mag-work. Natural, may failure. Tuloy ka lang sa trabaho kahit may failure. Ma-perfect mo rin yan, kapatid. At matuto ka. Amen? Learn your own mistake. If you commit mistake, don't blame others. Blame yourself. Saan ako nagkamali at gusto kong i-improve ito. Huwag mo nang sisihin ang iba sa iyong mga failure. Dapat matuto tayo para mas maganda pa ang resulta ng ating ginagawa. Oo. Matuto tayo sa ating mga failure. Learn by our mistakes. Amen? Oo. Tuloy ka lang, simulan mo lang ulit. Begin. Try again. Ganon si Elijah, na-discourage. Pero siya bumangon ulit. Ang sabi niya, arise. Sabi ng Panginoon sa verse, and the word of the Lord came unto him saying, verse 8, arise. Amen. Sana marinig natin sa Panginoon. Discourage ka, spiritually decline ka, babagsak ka na, at hindi parang sa tingin mo, hindi ka na makaahon sa buhay, spiritual, ano man yan. Ang sabi ng Panginoon, kinakausap ka ng Panginoon. The word of the Lord came to him, to Elijah. Ang sabi ng Panginoon, arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Zion. Amen. Keep on, go on, kahit may failure. Arise, keep on going. Failure. The brook dried up. Failure. Bumagsak ang brook na hindi mo inaasahan na matuyuan. May nangyayari na hindi mo inaasahan. Bumagsak. When the brook dried up, arise and keep on. Because failure is stepping stone, not stumbling block to success. Amen. Failure ka ngayon. Bumagsak ka ngayon. Nahulog ka sa kasalanan. Keep on. Bumangon ulit. Arise and go to Sarephat. And Sarephat is the picture of the church, kapatid. When you experience failure in your life, go to Sarephat. Go to the church and listen to the word of God. Arise, and God will sustain thee. Ano sabi niya? Go to the Sarephat, and I commanded the widow to sustain thee. Amen. Magpatuloy ka, Elijah. Huwag kang ma-discourage. Hindi ka magugutom. May tao akong inanda. Kahit mahirap yan, pero kaya kanyang i-sustain. Kahit 3 years and a half na tagutom, kaya kanyang i-provide ng iyong pangailangan. Marami akong gagamitin para sa iyong pangailangan. Nandyan ang uwak, pwede kong gamitin. Nandyan ang widow woman, pwede kong gamitin. Para matugunan ang iyong pangailangan. God has manifold resources to provide all your needs. Whatever failure, stepping stone yan to success. Amen. Arise, you must be revived.
Flourish again. Oo. Go to the Word of God and sing, revive us again. Amen? Aba, kapatid, pag na-discourage ka at umawit ka ng revive us again. Revive us again. Bihira, no? Discourage ka. Oo. Yung pala ang inaawitan mo, discourage din. Amen? Dalawa na kayo discourage. Amen? Kaya mga kapatid, no? Dumarating talaga sa buhay natin ang failure. Hindi pwede na walang failure. May ginagawa ka. Pero matuto ka sa mga failure. Because failure is the stepping stone, not stumbling block to success. Tuloy ka lang, kapatid. Bumagsak ka sa buhay mo, Kristiyano. Nahulog ka sa kasalanan. Bangon ulit. Amen. Dapat dumarating ang failure sa buhay natin. Para ano? Para matuto ka. Para mapabuti ka. Mayroong layunin ang Diyos sa iyo. Mas maganda pa. Kaya nga, kapatid, ang failure, para lalo pa natin mapaigihan ang ating ginagawa. May improve pa. At lalo mong iingatan, kapatid, ang ating mga sarili. Iingatan mo ang ating mga patotoo sa buhay. Amen? No? Parang kalabaw. Ang kalabaw, kapatid, pag yan ay pag nabaon yan sa putik, hindi na yan babalik. Kahit mo yan dalhin doon. Hilain mo yan doon sa putik, hindi na yan dadaan. Bakit? Nakaranas siya nahulog doon. Hindi na yan babalik kailanman. Amen. Sana gayahin natin ang kalabaw. Huwag nating balikan ang mga bagay na kung saan na tayo nahulog. Huwag nating balikan, kapatid. Huwag ka nang bumalik, nahulog ka na doon minsan. Amen. Kaya kapatid, no? Kaya pag nahulog tayo, huwag mo nang sihin ng iba. Sisihin mo ang sarili mo kasi bumalik ka doon at dumaan ka ulit doon. Amen. Huwag ka nang dadaan doon, kapatid. Improve mo pa ang sarili mo. Ingatan natin ating sarili. Ingatan natin ating patotoo. Ingatan natin ang buhay Kristiyano. Amen. Yan po, no? Kaya dumarating sa atin na tayo bumagsak. Nahulog sa kasalanan. Keep on. Dumarating sa failure natin. Nakaranas tayo ng pagpapalo. Keep on. God loves you. Amen. Bumalik ka ulit, kapatid. Failure ka, bangon ulit. Stepping stone mo yan para mapabuti ka pa. Lalo. Amen. Yan po, no? Ilang beses ka na failure. Nariyan ang Diyos. Handa tutulong sa iyo. Proverbs 24:16. The just man falleth 7 times. 7 times ka bumagsak. 7 times ka na failure. 7 times ka bumagsak. Natisod. Pero ang failure, stepping stone to success, bangon ka ulit, kapatid. Arise, go to Saripat. Amen. Ang sabi diyan, Proverbs 24:16. For the just man falleth 7 times, and riseth again, but the wicked shall fall into mischief. Amen. Pag ang wicked mahulog sa kasalanan, malulugmok na yan. Pero ang Kristiyano, babangon yan at babangon para makaahon ulit at magamit ulit ng Panginoon, because God is not only second chance, but God is a 7th chance. He riseth again. Magpatuloy ka lang, kapatid. Tanggapin natin. Failure, may mga consequence. Tanggapin natin ang mga consequence. Maging matapang tayo sa pagtanggap ng mga consequences. What you sow, you reap. Amen. Failure is stepping stone. Hindi hadlang ang failure. Steps to success. That's why, don't quit. Try again. Ang sabi ng Galatians 6:9, tuloy ka lang.
And let us not be weary in well-doing. Amen. Huwag kang manghihina. Huwag kang ma-discourage sa mga failure na dumating sa buhay natin. In well-doing, paigihin mo yan, pagandahin mo pa. In due season, you will reap if you faint not. Aani ka ng tagumpay kung hindi ka tumigil. Don't quit. Continue. Even you experience failures in your life, make that failure stepping stone to success. Kristiyano tayo. Ang gusto ng Diyos maging success ka sa buhay. Amen? Mag-ani ka rin ng tagumpay kung magpatuloy ka. Kaya don't quit, kapatid. Tuloy ka lang. Quitter never wins. Tuloy ka lang. Malampasan mo rin yan, kapatid. It came to pass. Malampasan mo rin yan. Nakita mo sa Biblia, lagi yan. And it came to pass, and it came to pass. Ibig sabihin, nalampas lang. Yan ay bahagi lang ng buhay mo. And go on to the next chapter of your life. May mga pages tayo sa buhay na failure. The next pages, success na. Tuloy lang ang sikreto. Yan lamang ay mga stepping stone lang yan. Yan ang mga proseso ng Diyos para ikaw maging tagumpay anuman ang iyong ginagawa. Amen? Anong sabi ni Henry C? Si Henry C, alam natin yan, ang may-ari ng Shoe Mart. Ang sabi niya, if you fail, try again. Ilang failure ka na? Try again. Try and try again. The more you fail, the more you try and try. Amen. Until you cry. Amen. Hindi po ganun. Until you success. Amen. No, si Henry C, maraming failure pagdating sa negosyo. Si Henry C ay business man. Amen. Ang kanyang negosyo ay shoe maker, shoe repair. Dati isipin mo yan, naging shoe repair, naging shoe mart na. Amen? Shoe repair shop, naging shoe mart. Shopping center. At napakayaman na ni Henry C. Namatay na si Henry C. Ang old Henry C. patay na, pero kumikita pa rin at nag-aani ang kanyang mga apo ng success niya. Sipin mo yan, kapatid. Kaya ang mag-aani ng success natin, kapatid, yung mga apo natin, yung mga next generation, tuloy ka lang, kapatid. Yung pagpatuloy mo sa pagsisimba, pagtatapat mo sa pagsisimba, ang mag-aani niyan, kapatid, ang magmamana niyan, mga anak at mga apo mo. Wala ka na, wala na ako, pero yung mga apo mo, nag-aani pa sila ng pagpapala. They enjoy the blessing of God from His forefathers. Sipin mo yan, kapatid. Kaya, tiyaga ka lang. Kahit nahirapan ka magsimba, mainit sa loob ng simbahan. Amen. Ilang pamaypay na ang nabutas sa service. Sige lang. Dahil nandyan ang apo mo, kasama mo, sila ang mag-aani niyan balang araw, kapatid. The next generation is the heritage ng ating katapatan. Failure ka, tuloy lang. Stepping stone yan, kapatid. Para ikaw maging tagumpay. No? Alam mo ba si Henry C? No? Si Henry C, nakiusap yan sa mercury drug na kung pwede ako ay magsabit yan ng shoe repair. Hindi pinayagan ni Mercury. Amen? Failure. Nagtampo si Henry C. Sabi niya, I will make failure a stepping stone to success. Gusto ko, mas malaki pa ang aking itatayo kaysa mercury drug na ito. Kaya ang SM, walang mercury drug. Amen? Kahit ako rin, ayaw ko rin. Amen? Kasi isang araw, failure ako, tapos success ka, narito ka na.
Amen. Kaya failure is the stepping stone to success. Si Henry C. hindi tumigil. Kapatid, mas marami pang SM kaysa mercury drug. Mas malaki ang SM kaysa mercury drug. Kahit ilang mercury drug ang ilagay mo sa SM, kasya. Amen. Because Henry C. he make failure a stepping stone to success. When we fail, try again ang kanyang quotation. Tuloy ka lang, kapatid. Ilang beses ka na bumagsak, tuloy lang, kapatid. Bangon ka lang, kapatid. Pag bumagsak ka, alisin mo lang ang alikabok at bumangon ulit. Bumagsak, amen. Don't quit if you fail. Try again. Don't give up. Huwag ka lang. Tuloy ka lang, kapatid. Makaahon ka rin sa iyong problema, kapatid. You will rise again. Yan ang tandaan natin. Kaya ang failure, hindi yan failure. Yan po ay stepping stone lang. Mga steps lang yan para ikaw ay patungo na sa tagumpay. Amen. So, number 3 na. Number 3 na. I hope. Amen. I hope you enjoy. Number 1, faith must be overcome by fears. Mga anxieties natin. Number 2, failures must be used as a stepping stone to success, not a stumbling block to success. Number 3, napaganda ito. Gusto natin maging success sa buhay. Forget the past. Go forward and reach your goal. Iwan ko makuha ng operator natin yan. Forget the past. Sulat mo. Go forward. Reach your goal. Amen. Yan po. Ang sabi ni Paul, Philippians 4:13 at 3:13, 14. Forget the past. Anumang bagay na naranasan mo na hindi magandang karanasan, forget those things and go forward and reach your goal. Fulfill your dream. Yan. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Forget the past. Forget what you are behind, because your past have nothing to do for you for tomorrow. Hindi yan nakakatulong ang iyong mga past sa buhay, lalo na hindi magandang past. Go forward and reach your goal, reach your dream in your life, reaching forth unto those things which are before. Yan. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya si Elijah nagpatuloy. Kahit mahirap, kahit discouraged, nagpatuloy. Kinalimutan niya na ang brook of Cherith na natuyuan. Hindi niya na naisip yan. He went forward to Sariphat. And God sustained him because forget the past and go forward and reach your goal. Yan po ang kailangan natin, kapatid. If you experience spiritually decline. Kasi ang mga past natin, yan ang iniisip natin na hindi ka makaahon, na hindi naman nakakatulong sa iyo. Yung mga negative thoughts natin sa isip na hindi naman mangyayari at hindi naman nakatulong, hindi pa natin makalimutan. Forget all those worries and anxieties in your mind. All depression in your mind. Forget the past. Go forward. Move on ka na, kapatid. And set a goal in your life and fulfill your dream. Yan ang nais ng Panginoon. No? Kalimutan natin ang mga karanasan na hindi maganda. Huwag na nating alagaan yan at mag-iyak-iyak ka at mag-emotional ka dahil madrama ang buhay na nangyari sa buhay mo. Huwag na yan, kapatid. Wala nang kukuha niyan ng istorya mo. Wala nang bibili niyan. Wala nang artista ang magganap niyan, kapatid.
Hindi ka na babayaran dyan. Just move on, keep on forward because Christian life is going forward, not backward. Forget the past. Forget all the evil experience. Mga hindi magandang experience, bad experience. Forget everything. Move on ka na, kapatid. Mayroon kang mga bagay na naranasan na masalimuot, na hindi mo makalimutan. Kalimutan mo na yan, kapatid. That's part of your life. That's failure and stepping stone. You are going now to success. Forget the past and go forward. And reach your dream. Amen? Yan. Kaya, sabi ng quotation, we cannot change the wind, but you can change the direction. Pag bagyo, huwag mo nang salubungin, mag-iba ka ng daan. Amen? Hindi mo pwedeng alisin ang bagyo. Ikaw ang iiwas sa bagyo para makarating ka sa iyong destination. You are in failure, go forward. And reach your goal. Achieve your goal with the Lord. Focus your eyes on your goal. Mag-set ka ng goal. After 5 years, after 2 years, ano kaya ang mangyari sa buhay ko? May goal ka sa buhay. And fulfill your goal na yan. Marating mo yan, kapatid. No? Focus your eyes on God alone. In your ministry, mag-focus ka lang dyan. Hebrews 12 verse 1. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Focus on God alone. Don't let negative things, failures to distract your goal. No? Kung failure ang pag-usapan, si Pablo, maraming failure. Oh. May dahilan na hindi si Pablo magpatuloy. Pero siya nagsabi, forget the past and go forward. Kasi si Pablo, kapatid, ay kung isipin niya lang ang kanyang past, he felt guilty sa kamatayan ni Stephen. Siya nagpapatay kay Stephen. Kung maisip niya si Stephen, hindi siya maka-move on. No. Nagkaroon siya ng guilty conscience sa kanyang isip. Pero sabi niya, kalimutan ko na ang dati kong kasalanan. Mag-go forward na ko. At ang goal ko na, ang aabutin ko na, ang pinapagawa ng Diyos sa aking buhay. Don't dwell in your past. Your past sin and guilt. Focus on God. Realize, acknowledge that you are already forgiven by God. Move on to a life of faith and obedience. Look forward to a greater and more meaningful. Yan, ano? More meaningful. Malabas ko na. Because our hope only in Jesus Christ. Amen? Kaya don't let anything distract you not to move on. All your anxieties, forget. All your depression, forget. All your worries, forget. Give it to the Lord. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Be careful for nothing, but in everything, by prayer. All your worries, give it to the Lord. Casting all your care. Give all your worries to the Lord. God cares for that. Amen? So forget the past, go forward, and reach your goal. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. If you experience like Elijah, you are spiritually declined. Faith must be overcome your fear. Failure is stepping stone, not stumbling block to success. Must be used as stepping stone. Forget the past.
and go forward and reach your goal. No. You are spiritually declined. Keep on. Go forward. God will use you. God something, the best plan for your life. And God will use you effectively kung saan ka man tinawag ng Panginoon.